Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, tatlo yung pag-uusapan natin ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong Duterte Tulfo sa 2025, no? Malakas ang pangalan ng Duterte at Tulfo. At i-explain natin 'yan, bakit malakas yung Duterte Tulfo sa upcoming election, okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa Pilipinas at ang Vietnam sa maritime cooperation. Bakit ito gagawin at bakit ito importante? Okay? Pangatlo nating pag-uusapan itong si Wally Bayola. Ipinatawag na ng MTRCB sa kanyang ginawa. Ayan. So tatlo ang ating topic. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you. And sa mga audience ko sa Dumaguete City, visit Overdose Dumaguete. Ito yung overdose coffee nila na merong hot and cold na masarap at meron din silang mga cakes, guys. Visit Overdose Dumaguete near Philtrust Bank ito at sa Siliman Avenue. Okay? So, try it. Recommended ko itong Overdose Coffee. So, pag-uusapan natin una itong bakit malakas itong si Duterte at Tulfo, no? Mga kaalyado ni Tulfo at mga kaalyado ni Duterte, yun ang mga pangalan lumalabas sa Okta Research Survey. Okay? So, i-play natin itong video at magre-react tayo. Play. The only one defeat or challenge a Marcos would either be a Duterte or, believe it or not, a Tulfo. So those are the only three names that are for key leadership positions. Ilang matutunog na pangalan ang nanaig sa pinakabagong Okta Research Survey para sa senatorial preferences sa 2025 midterm elections. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, isinagawa ang survey mula July 22 to 26, 2023 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kung saan pinapili ang mga ito kung sino ang kanilang posibleng iboto mula sa listahan ng mga pangalan na maaaring tumakbo sa May 2025. So binigyan pala yung taong bayan ng mga pangalan kung sino yung iboboto nila. 'Di ba? So, siyempre nakikita nila yung maraming pangalan na mga active sa politiko. Yun nakikita nila at pipili sila. So yung mga Tulfo at yung Duterte, yun ang mga nangunguna sa survey. Ibig kong sabihin, yung mga kaalyado ni Duterte like si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, yung mga dating tauhan ni Duterte, yun ang mga nangunguna sa survey. Din kay Tulfo rin, Sir Erwin Tulfo, yung ibang mga kaalyado rin ni Tulfo, yun ang dalawang pangalang lumilitaw ngayon. Sakaling ngayon gaganapin ang eleksyon. Nanguna si ACT-CIS Party List Representative at dating DSWD Secretary Erwin Tulfo, habang sinundan siya ni Senator Christopher Bongo. Pasok din sa listahan ang mga dating senador na sina dating Senate President Tito Soto, Manny Pacquiao, Ping Lacson, Gringo Honasan at Kiko Pangilinan. Ganoon din ang mga kasalukuyang senador na sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Amy Marcos, Pia Cayetano, Bong Revilla, Lito Lapid at Francis Tolentino. Kasama rin ang mga kumandidato sa 2022 national elections na sina dating Manila Mayor Isko Moreno, Doc Willie Ong at dating Vice President Leni Robredo, habang sina dating Vice President at ngayon broadcaster na si Noli De Castro at TV personality Willie Revillame pasok din. Ito si Willie Revillame, kaalyado to ni Duterte sa listahan. Para sa campaign strategist na si Alan Herman, hindi na bago ang mga pangalang nakasama sa listahan dahil sa name recall o yung tumatak na at madaling maalala ng publiko. Correct. Kapansin-pansin din anya na karamihan kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Many are aligned with former President Rodrigo Duterte because the DDS magic, the pull, yung tinatawag nating gravitational pull ng Duterte name, napakalakas pa rin, ano? Tingin pa ni Herman. Okay, so aaminin natin, malakas talaga ang Duterte na pangalan pa rin, no?
So, yan ang 2025 election sa senator. Yun lang kasi yung malaking yung mataas na iboboto natin, yung senatorial bets, no? So, Duterte, anong masasabi nyo na Duterte at Tulfo yung mga nangunguna sa survey? Okay, mag-comment kayo. At ang reaction ko dito, pati ngayong darating 2028 election, Duterte Tulfo rin yan sa presidente. Itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Raffy Tulfo. Yun ang mangunguna sa survey na yan. Okay? So, let's move to the next topic natin. Ito ngang si Presidente Bongbong Marcos sa Pilipinas at Vietnam Maritime Cooperation. Okay, let's play the video at tayo ay magre-react. Okay, play. Nel, ano ba yung maitutulong at nilalaman ng maritime agreement na ito? Yes, talaga naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatibay ito sa relasyon ng Pilipinas at Vietnam pagdating sa maritime cooperation. Sa farewell call ni Vietnam Ambassador to the Philippines Wang Huy-chung, sinabi ng Pangulo na ngayong nagsimula na ang pagtalakay sa maritime agreement ng dalawang bansa, mahalaga na ito ay umusad para na rin maresolba ang problemang kinakaharap ng rehiyon sa South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang matibay ng kasunduan ng Pilipinas at Vietnam na may parehong pakinabang sa dalawang bansa, dahilan naman anya upang madaling maharap na ang mga hamon sa territorial disputes sa South China Sea. Para naman sa outgoing ambassador, nais pa anya niyang magtagal sa bansa para mapatibay pa ang relasyon ng Vietnam sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Vietnam dahil sa magandang relasyon nito sa bansa. Yan muna ang ating update. Okay. So, itong si Presidente Bongbong Marcos nagpapasalamat sa Vietnam, no? Dahil nga sa magandang kooperasyon ng Vietnam sa ating maritime. Na alam naman natin, Vietnam has its own claim kagaya ng China. Pero may magandang relasyon itong Vietnam at Pilipinas. Sad to say, itong China, lagi tayong may malaking tension dito sa China. So buti na lang, ano kaya ang pinag-usapan ng dalawa? Ito ba'y magtulungan para pangunahan na ilaban yung ating yung mga territory natin, especially against China, no? But kung tutuusin, China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, may kanya-kanyang claim. Lahat natin diyan kalaban, kumbaga. Pero ano ang masasabi nyo dito na itong si PBBM cooperate dito sa Vietnam sa maritime. Okay? Comment, react tungkol dito sa mga developments na ito. Mahalaga ito, especially na merong tension dyan sa Ayungin Shoal with China. Okay? So, pangatlo natin pag-usapan. Ito, very trending ito ngayon sa social media. Natin dito. Itong si Wally Bayola sa kanilang sugod bahay, mga kapatid, na narinig yung kanyang boses may isa lang doon po ako. na Meron lang nagmumura. dapat mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Hindi ko lang sasabihin Kasi po, lahat kasi marami po bawal yan akong dito sa narinig YouTube o at sa marami Facebook. akong nabasa online. Nag-put At marami rin po mga tumawag sa Yan akin ang sinabi tungkol niya. dito. Bago tayo po magbigay ng papremyo sa mga Dabarkats natin dito, at para ipagpatuloy natin yung mga programa natin na inilalaan sa ating mga nasasakupan, may isa lang po ako, o meron lang po ako isang dapat mahalagang bagay na sasabihin sa inyo. Kasi po, marami po akong narinig o marami akong nabasa online. At marami rin po mga tumawag sa akin tungkol dito. Naniniwala po kami, kasi po meron po tayo mga ganitong bagay, bagamat hindi naman po namin ito sinasadya. Pero kailangan po natin itong ayusin. Kaya naman po nandito kami ngayon para ituwid po natin yung nagawang hindi na nagustuhan o narinig ng bawat isa sa atin. Kaya dapat po tayong nakikinig. At hindi lang yan, nagpapakumbaba po. Yun ang pinaka-importante, yung magpakumbaba po tayo. Bagamat hindi naman natin sinasandya ang mga bagay na to. At yung kasama nating isang Dabar Guard
nakapagsalita na hindi rin naman niya ito sinasadya. Kaya aayusin po natin ito. Double guards. Kailangan po natin kasi ayusin yung mga ganitong bagay. Hindi po natin kailangan palagpasin at hindi po natin dapat konsentihin kung sinasadya o hindi man sinasadya, kaya hindi, kailangan po nating ayusin to. Kasi ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Pasensya na po at pasensya na po sa lahat. Mas maganda yung gano'n. Hindi tayo nagpamatigasan. Hindi tayo natin kailangan na, ay, wala, hindi ko sadya, hindi ko mali. Pero importante yung humingi tayo ng kapatawaran. Muli po, nandito po kami para humingi ng dispensa sa inyo. So ayan, naghumingi ng tawad itong si Wally Bayola in front of many people sa labas ng show nilang Itbulaga, no? Dapat lang naman, no? Ganun talaga. Dapat humingi ng tawad dahil obvious na nagkamali ka dun, no? Sumisigaw ka ng bad words at na-capture ng microphone kasi hindi kasi natin pwedeng husgahan kaagad si Wally Bayola kung ano man talaga ang nangyari doon sa show nila, no? Baka na uminit yung tension doon sa tao kasi nagsiksikan, no? Kasi meron nga silang mga palaro diyan, show na pwedeng kung ano-ano ang mangyari. Mahirap rin maging host na kagaya ng ganyan na you are popular, maraming taong sumasalubong sa iyo, nagsiksikan, ganun, napasigaw. So, lesson learned ito kay Wally Bayola na you have to keep calm pa rin at kontrolin ang ating bibig kahit anumang tension dyan sa inyong programa. Okay? So, ipinatawag ito ng MTRCB. I think gagawan din ito ng sanction itong si Wally Bayola. Kung ano man ang sanction niya, dapat niya tanggapin yan. Kasi may tinatawag tayong mga rules o rules sa pagiging pagtakbo ng isang show sa television, no? Na dapat marami kasing mga nanonood taong bayan, buong mundo. Hindi lang sa live performance, kundi pati rin sa television ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Okay? This will serve as a lesson to all, not only Wally Bayola, but sa lahat na ng involved sa gumagawa ng mga shows sa Pilipinas. Okay? So guys, ayan, natalakay natin yung tatlong topic natin. Help me na i-like at i-share itong video natin at mag-comment, react kayo anong masasabi nyo dito sa ating mga maiinit na balita. Pag-usapan natin yan sa comment section, okay? So, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. God bless sa inyong lahat.